Mga kapuso, isang seryosong usapin ang depression na posibleng dulot ng labis na stress. Pwedeng mental or emotional. Mapababae o lalaki, bata o matanda, walang exemptions at pwedeng tamaan nito. Kaya mahalagang agad nating makita ang senyales ng depresyon at paano nga ba ito i-handle. Makakwentuhan natin ngayong umaga si Dr. Jennifer Pedral Espino, Mental Health Program Coordinator mula sa Region 1 Medical Center. Good morning, Doc Jen, and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Good morning po. Oo. Doc Jen, unang-una, ano nga ba ang depression? Marami kasi sa atin, mga kababayan, kapag malungkot sila, hindi sila happy for that moment, sinasabi nila, depressed ako. Pero iba ang depression talaga, ang level ng anxiety ng isang depression. Bilang isang medical expert, ano po bang ibig sabihin ng depression? Ang depression po ay isa din siya sa mga medical na sakit. May kasama siyang mababa ang mood o yung sobrang kalungkutan na nakakaapekto sa araw-araw na gawain ng isang tao. Dahil sa mababa ang mood nila or sobrang nalulungkot sila, apektado ang kanilang pag-aaral, pagtatrabaho, at pagtulog. Okay, gaano mo katagal malalaman na depression na pala yung na-experience ng isang tao? Kapag yung sintomas na yon ay umaabot na ng 2 weeks or more, 2 linggo. Oo. Doc, may ilang katanungan lamang ang ating mga kapuso kaugnay nga sa mental health. Papapanood nyo sa telebisyon, then afterwards, pwede nyo pong sagutin. Ano ang senyales ng depresyon? Una po sa lahat, yung mababa ang mood or sobra-sobrang kalungkutan. Pangalawa po, yung nawawalan ng interes sa mga bagay na dati niyang ginagawa. Nawawalan ng ganang kumain or sobrang kumain, nahihirapang matulog or sobrang matulog. Nawawalan ng interes sa mga bagay-bagay na dati na niyang ginagawa. At times, naiisipan din nilang saktan ang kanilang sarili or nawawalan ng pag-asa at mababa ang pagtingin sa sarili. Sinong madalas ma-depress? Mga babae o lalaki? Wala pong pinipiling tao o edad ang depression. Pero mas makikita po natin sa mga taong 16 to 29 years old, kung babae man o lalaki, 2 times po na mas madalas nakikita natin sa mga babaeng pasyente ang depression. Okay. Siguro magbibigay ako ng senaryo. Most likely, nakikita nyo din ba itong conditions ng mga patients ninyo? Kapag pag-uusapan ang pag-ibig, posibleng ma-depress. Pwede po, ma'am. Okay. How about dun sa mga bagong panganak? Meron tayong tinatawag na postpartum depression or postpartum psychosis. Usually, nagkakaroon din ng chemical imbalance kasi kapag ka nanganak. Pangalawa, bilang babae, nagkakaroon din ng psychological issues kasi naiiba yung figure natin. Tapos may panibagong responsibilidad, like lumabas yung baby. So, aalagaan natin sila instead na sa sarili lang natin. So, yun yung mga issue ng isang babaeng nanganak. Doc Jen, balikan natin yung issue ng bullying kasi ngayon ang bullying hindi na lang siya merely by saying it. Hindi na rin siya physical. Even sa social media, na-express na rin ito at very powerful ang social media. Especially sa mga kids, meron na rin silang mga social media account and sometimes na-experience nila yung bullying online. Ano yung dapat gawin ng isang parent siguro or guardian and at the same time, yung batang nabubully or yung mismong nakaka-experience ng bullying online? Ano yung pwedeng outlet dito? Siguro sa gadget, Ma'am Joanne, ilimit natin yung use ng gadget lalo na sa mga kabataan ngayon. So nasa ating mga magulang ang pagdidisiplina. Hindi din dapat nating kalimutan na ang victim dito ay hindi lang yung nabubuli. Yung batang nang bubuli, meron din siyang problem. Kaya kung ang anak nyo ay nang bubuli o nabuli, i-consult din po. Baka may pwede tayong gawin sa behavior nila. So sa magulang, i-filter natin kung yung mga nakikita ng mga bata sa gadget nila may violence, may bullying. So dapat nare-regulate din natin yung paghawak nila sa gadget nila. Okay. Ano yung mga dapat gawin ng mga kaanak o magulang ng taong sinasaktan ng kanyang sarili dahil sa depression? Una po sa lahat, sa mga magulang at mga tagapag-alaga ng mga ganitong klase ng pasyente na may pinagdadaanan, be there for them
huwag nating i-invalidate pag nag-o-open up sila ng mga ganon. At saka tulungan natin silang maka-seek ng professional help sa doktor, psychologist, or sa psychiatrist. Okay. I think siguro, Doc, sa isang taong mababang self-esteem, sometimes yung mga taong nakasurround sa kanila may hinder themselves not to say anything. Especially huwag maging masyadong prangka. When it comes to body figure, especially sa women, di ba? Tama po ba, Doc? Yes, yung tinatawag nating body shaming, Oo. di ba? So, kahit anong shape tayo, anong size tayo, yung value natin hindi nababago. Okay. So ano yung payo natin sa mga magulang at maging sa publiko, especially kapag meron pong mga ganitong conditions? Kasi you cannot actually see merely physically yung depression or mental stability ng isang tao eh. Ano po ang advice nyo sa publiko? Oo. Pag may mga kamag-anak po tayo or tayo mismo nakakaramdam ng ganito, have someone to talk to. Dapat lagi tayong may nakakausap. Tapos kung hindi na natin alam ang gagawin natin or sasabihin natin, tulungan po natin silang magpakonsulta sa pinakamalapit na hospital or paggamutan. Maraming salamat, Doc Jennifer Pedral Espino, at ingat kayo palagi. Maraming salamat, Ma'am Joanne, at sa GMA Kapuso para sa opportunity na ito. Kaisa ang Region 1 Medical Center, patuloy po natin suportahan ang mga national programs ng DOH. Diyan lamang po kayo mga kapuso, magbabalik ang morning sa GMA Regional TV.